Tara mga bata, mag-aral tayo ng tungkol sa Biblia na galing kay Jesus. Mahigit na 2,000 taon na ang nakalilipas. Isang pambihirang bata ang isinilang na lumaking pinakadakilang tao na nabuhay kailanman. Walang sino man noon ang may eroplano o kotse. Walang telebisyon, computer at internet. Ang pinangalan sa bata ay Jesus. Siya ang naging pinakamatalinong tao na lumakad kailanman sa ibabaw ng lupa. Si Jesus din ang naging pinakamagaling na guro, na ipaliwanag niya ang mahihirap na bagay sa mga paraan na madaling maunawaan ng mga bata. Si Jesus ay nagtuturo sa mga tao saan man niyang makita ang mga ito. Tinuruan niya sila sa tabing dagat at sa mga bangka. Tinuturuan niya sila sa mga bahay at kapag siya ay naglalakbay. Si Jesus ay walang kotse, ni naglakbay man siya na sakay ng bus o tren. Si Jesus ay naglalakad sa iba't ibang lugar habang nagtuturo sa mga tao. Maraming bagay tayong natututunan mula sa ibang tao, pero matututuhan natin ang pinakaimportanteng mga bagay mula sa dakilang guro. Si Jesus yon. Sa Biblia, mababasa ang mga salita ni Jesus. Kapag naririnig natin ang mga salitang iyon mula sa Biblia, para ring nakikipag-usap sa atin si Jesus. Bakit kaya naging isang dakilang guro si Jesus? Ang mga dahilan ay sapagkat may nagturo rin mismo kay Jesus at alam niya kung gaano kahalaga ang pakikinig. Pero kanino ba niya nakinig si Jesus? Sino ang nagtuturo sa kanya? Ang kanyang ama. At ang ama ni Jesus ay ang Diyos. Bago bumaba sa lupa bilang isang tao, si Jesus ay nakatira noon sa langit kasama ang Diyos. Kaya si Jesus ay hindi katulad ng ibang mga tao dahil wala namang ibang taong nabuhay sa langit bago isilang sa lupa. Si Jesus ay naging isang masunuring anak na sa langit. Isa na nakinig sa kanyang ama. Kaya naman ituro ni Jesus sa mga taong natutuhan niya sa Diyos. Kung makikinig ka sa iyong tatay at nanay, matutularan mo si Jesus. Ang isa pang dahilan kung bakit si Jesus ay naging isang dakilang guro ay sapagkat iniibig niya ang mga tao. Gusto niyang tulungan ang mga tao na matuto tungkol sa Diyos. Inibig ni Jesus ang taong nasa edad na. Pero iniibig din niya ang mga bata. At gusto ng mga bata na makasama ni Jesus dahil nakikipag-usap siya sa kanila at nakikinig sa kanila. Isang araw, dinala ng ilang magulang ang kanilang maliliit na anak kay Jesus. Pero naisip niya ang kanyang mga kaibigan na masyadong abala ang dakilang guro para makipag-usap sa maliliit na bata. Kaya pinailis nila ang mga bata. Pero ano sabi ni Jesus? Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang tangkain pagpigilan man o paalisin. Oo, gusto ni Jesus, lumapit sa kanya ang mga maliliit na bata. Kaya kahit na siya ay isang napakatalino at napakaimportanteng tao, naglaan pa rin si Jesus ng panahon pero para turuan ng maliliit na bata. Yun ang sinasabi sa Marcos 10:13 at 14. Kaya sa mga magulang, hayaan po natin na ang mga bata ay lumapit po sa kapag meron pong mga nagtuturo sa Bible study o may mga nagtuturo na mas nakakaalam sa salita ng Diyos, hayaan po natin silang lumaki na may takot sa Diyos, na may pag-aaral sa Diyos, upang alam niyo po ba na ang mga bata ay lalaking mabuting tao, lalaki po silang may takot sa Diyos, magkakaroon po sila ng direksyon sa buhay kung sila ay nakakarinig ng salita ng Diyos at ito ay mai-apply nila sa pang-aaraw-araw na buhay. Thank you, Lord, and God bless you mga bata at ganun din po sa lahat ng mga magulang. Hayaan niyo po na
maging ang mga bata ay matuto sa salita ng Diyos at ito po ay mai-apply natin sa pang-araw-araw na buhay. Thank you Lord and thank you God for all the blessings you have given us. Mga bata, araw-araw po matuto po kayong mga magdasal at makinig sa inyong mga magulang. God bless you all.